Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Hi Iris. Iris, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ano? So alamin natin Iris kung ano ang kapansin-pansin na pagbabago magaganap sa iyo sa January 2025. Sa bagong buwan ng taon, ano? Alamin natin 'yan, ano? Kung ano ba ang mga enerhiya mo? Kung ano ang pagbabago magaganap sa iyo? Kung meron ba? Kung mapapansin mo ba yan, yung pagbabagong yan, Aries, ano? So, Aries, ang intention ko, no, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, mahil nyo ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng self-love. Okay? Salamat sa mga nag-request po ng connecting with your loved one. Okay? Salamat. At saka sa Akashic Record din po. Maraming salamat. Okay. Wheels of Light, and then mind focus. Pagbabago magaganap kay Aries. Energy ni Aries. Oops. Nurturing thyself. Nurturing thyself. Ano ang energy ni Aries? January. Energy ni Aries. Ano energy ni Aries? Oh! Grabe. Sorry, Aries. Tumalsik sa sahig. Pinulot ko. Oh, wide open. Encouragement. Okay. Okay, tingin ko sa'yo, Iris, ano, this month, masasabi ko na wide open kasi dito, ano, and then nurturing thyself. So, bibigyan mo ng layaw ang sarili mo. Maghahanap ka rin ng physical na pangangailangan, maaring yung dati mong nararamdaman, ano, na, dati mong nararamdaman na pagmamahal sa kung meron kang karelasyon, ano, sa person mo, malamang na bababa ito or bumaba na siguro. Kaya this month, maghahanap ka ng iba or ba kung hindi ikaw, itong person mo, siya ang maghahanap, ano? Ikaw na bahala mag-adjust dyan. Pero nakakita ko dito, maghahanap. At malamang na magiging maaaring ikaw ito or hindi rin, person mo siguro to. Kasi minsan, Ari, sa energy mo, lumalabas din ang energy ng person mo. Siyempre, magkarelasyon kayo, no? So, kung hindi ikaw ito, Aries, malamang ng person mo. So, ngayon, magiging playful, ano? Magiging playful ang energy mo or ang energy ng person mo. At masasabi ko na yung iba, kasi may warak, kung titingnan mo yung, yung bato, may warak, ano? Baka yung iba sa inyo, ito ang magiging dahilan, ano? Para mawasak ang inyong kung dati maganda ang inyong samahan, malamang na mawawasak yan, ano? Or nawasak na siguro yung iba sa inyo. Kaya, kung ngayon, halimbawa December, so January pa kasi ito. Ngayon sa tingin mo, December, maganda pa ang inyong samahan, by January, malamang na mawasak. Ano? And yung iba sa inyo, nakakita ko na magtatapos talaga ang inyong samahan. Bakit? Kasi bababa nga. Yung dating yung pagmamahalan, bababa yung inyong mawawala kasi ito lalayo. And then, malamang na magtatapos na ang inyong samahan kasi boring, naiinip, wala na yung dating spark na nararamdaman, pagdating sa romance. Maring itong person mo, wala na siyang nararamdaman na ganyan, o yung ikaw, Aris, yung pinaka love life mo siguro, wala ka na sigurong gana, Kung wala kang gana, maaring wala kang gana sa person mo, or itong person mo, wala na ring gana sa inyong samahan. For example, Aris, masasabi ko na wala ka ng ganang manligaw, or kung single ka, wala ka ng ganang magpaligaw, or kung may karelasyon ka naman, wala na yung dati talagang init na gusto mo. Kung dati palagi kayong parang clingy, palagi kayong dikit, sweet nyo, wala na yun.
Wala na rin yung time ng pagbabanding nyo. Kung dati palagi kayo nag-uusap sa phone na so super haba, konting bagay lang, may contact, may update, yun ang mawawala. Lalayo na yun. Ano? Or baka ikaw ang Aries na nakatuon ka lang sa material na bagay. More on nakafocus ka lang sa pera. Ano? Kaya yung sinasabi ng baraha. Baka Aries may sama ka ng loob sa person mo. Meron kayong hindi pagkakaintindihan at tingin ko bilog eh. Konektado to sa pera. Yung iba sa inyo. Ano? Alamin natin yan. Peak of joy. Peak of joy. And then, sad embrace. Nag-aalangan yung baraha dito. Details. Grabe tong barahang to. Ang dami talagang detalye, no? Okay. Aries, maaring hindi lahat sa inyong Aries, ano? Pero, masasabi ko, Aries, itong person mo siguro, ginagamit ka lang nito. Ginagamit ka lang niya, Aries. Malamang sa simula pa lang ng inyong samahan, ano? Bago kayo maging kayo. Marami siyang mga impormasyon na nakuha sa'yo na yung kailangan niya. Kaya masasabi ko na sa simula pa lang ng inyong samahan, ano? Or sa simula pa lang na nagkakilala kayo, meron na talaga siyang balak sa'yo. At tingin ko, Aries, ano, nagtiwala ka sa taong ito. Nagtiwala ka. Nakakita ko na itong person mo, irresponsableng tao to. Nilinlang ka lang nito, Aries. Pero, ikaw kasi siguro, Aries, ano, nag-focus ka rin siguro sa material, kung ano yan, diyan ka lang nag-focus. Isang bagay lang, doon ka lang nakafocus, doon sa material, sa kung saan man yun, ano, bagay, or sa mismong tao, itong person mo, then ganun din ang energy nito. Nagfo-focus lang siya sa nais niya, sa material na bagay, sa kung ano man yung gusto niya, doon lang siya nakafocus talaga. Kaya malamang na ikaw mismo, Aries, na-attract mo tong taong to. Ano? Nagka-attractan kayo eh. Kasi pareho kayo ng energy, pareho kayo ng ugali. Naandun yung expectation nyo. Akala mo, siya ay yung magbibigay sa iyo ng kung ano man yung hinahanap mo sa isang sitwasyon, ano? Meron kang expectation dito. Sorry, Aries, ha, pero mukhang may negatibo kang pag-uugali, Aries, sa nakakita ko sa barahang ito. Ano? Na which is kailangan mo kasi alagaan ang sarili mo, alagaan yung posisyon mo rin, ano? Pero imbis na alagaan mo yung pinaka-sitwasyon nyo, kung ano man meron kayong samahan, connection, na tingin ko, hindi mo nagagawa yon. More on lumalabas yung pagiging negatibong pag-uugali mo. Ano? Kasi ganun yan, Aris. Kung ke positive ka, ke negative ka, energy is energy. Ngayon, malamang na yung energy mo, negatibo, kaya itong taong ito, negatibo, na-attract mo siya. Ano? Kaya nang nangyayari, usually. Pero ito 42, tas 43, 45, 54. See? Na-attract mo nga ang ano eh. Ganun yan, Aries. Patay ng additional pa. Oh. Rescue. Details, rescue. Ano to? Oh. Stormfields. May bahay dito. Ito rin, bahay. Okay. Aries, tingin ko itong person mo, may pamilya to. Ano? Maaring alam mo na may pamilya siya kasi dito, sumisilip ka eh. Baka pinaalam na sa'yo or baka pareho kayo may kanya-kanya kayong pamilya. Ano? Pero
masasabi ko na alam mo ito, na itong person na to, may kung anong pananagutan siya sa iba, ano. At tingin ko rin sa'yo, Aries, alam mo naman sa sarili mo kung ano ang stance mo. At itong person mo, panigurado ako na hindi ikaw ang priority nito. Ano? Maring may iba siyang nagugustuhan or meron na sigurong bagong prospect itong person mo. Kaya tingin ko, yung iba sa inyo dito, Aris, ano, hindi ka na kinokontak ng person mo. Kasi mukhang malabo na itong baraha, no? Hindi ka na kinokontak ng person na to. O hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. At malamang na, Aris, ano, na ang akala mo siguro, meron pa kayong samahan, meron pa kayong connection. Pero itong person mo, meron na siyang ibang, doon na siya nakafocus. Wala na yung dati niyang pagmamahal, malamang nanlalamig na to. Kaya masasabi ko yung iba sa inyong Aris, itong person mong to malamang na pinagtataguan ka. Okay, hindi ka na kinokontak, para palaging may reason kapag kakausapin mo, palaging may ganito, ganun. At nakakita ko dito, Aris, namumuo ang pagsiselos, sama ng loob, kalungkutan. Ano? Yan ang nakakita ko. Dito nawawala na rin ng ano yun eh. Okay. Maaaring may iba siyang nagustuhan na tao, ano? At masasabi ko na ikaw ito, Aris, eh, na punong-puno ka ng lungkot dito. Na parang nauwi siguro kayo ng ano, ng walang connection dito, walang contact. Ikaw, Aris, ang naghahanap ng mga impormasyon dito sa person na to. Kung kani-kanino ka siguro naghahagilap na, uy, ano nangyayari dito sa person kong to, ganyan-ganyan, ganon-ganon. Kaya tingin ko, no contact kayo dito. Alamin natin, Aris, kung anong nararamdaman ng person mong ito, ano. Para magkaroon ka naman ng ano, ng clarity. Ayan, lumabas na. May tumalsik na sa baraha. Ano ang nararamdaman ng person ni Aris sa kanya ngayon? Ano ang nararamdaman ng person ni Aris sa kanya? Ano ang nararamdaman? Ano energy ng person na to kay Aris? Okay. Time to go. And then, serendipity. Flexible. 18, 19. Plus 45, 45. Angel number. Then here and now, round and round, 2025. Okay. Nawala na ng direction itong person mo. Kung dati flexible siya, ngayon, nawala na yon. Iniwan ka na nito, Aris. Iniwan ka. Ayan o. Lumayo na yung kalooban nito. Ikaw lang siguro ang naghahabol dito. Nawala na rin ng direction itong person mo, Aris, ano? Malamang yung direction sa inyong samahan. Hindi niya na alam kung mahal ka pa ba niya or hindi niya na alam kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo, Iris. Nawala na siya ng control or yung iba sa inyo, Iris, ano, malamang na meron siyang kasalanan or meron siyang ginawa na bagay na mukhang napasubo siya doon. Or meron siyang pinasok na isang, doon siya na ano na kumbaga natukso or nagpatukso. Nawalan siya ng lakas ng loob na tanggihan ang mga alok, ano, yung mga, kung ano man yun, nawalan siya ng lakas ng loob na tumanggi, paglabanan yung sitwasyon na yun, o yung taong yun, ano, itong person mo, maaring once natukso siya. Ang akala niya siguro, isang beses lang naman. Pero tingin ko, nahumaling itong person mong to doon. Kaya paulit-ulit na ginagawa nito eh, yung mga pagkakamali niya. Maring yung una mga ilang pagkakamali niya or nag-attempt, ano, hindi mo na booking, hindi mo nalaman. Pero eto, nakikita ko dito, Aris, ano, sa sitwasyon na pinasukan niya, tingin ko, wala naman siya talagang layunin dito. Wala siyang pinaka-goal. Kasi tinan mo, ang layo pa ng ano eh,
ang layo pa ng clover sa kamay niya. So, pumasok lang siya, pero wala siyang goal. Wala siyang alam kung anong magiging kalalabasan, kung ano bang layunin ng meron siya. Basta simpleng pumasok lang siya. Kasi maaaring naakit. Simpleng ganun lang ang nararamdaman niya. Subukan ko kaya to. Kaya nagbe-bend siya rito eh. Magulo rin ang isip niya eh. Pero wala eh. Hindi niya natanggihan. Hindi niya naiwasan. Kaya masasabi ko, naging obsession niya rin to eh. May obsession din itong person na to. Meron siyang hinahanap, maaaring hinahanap niya na panibagong experience siguro or gusto niya mag-level up sa pagiging marami siyang gustong baguhin or gustong kumbaga tikman, subukan. Yan ang nakikita ko sa person mong ito. Tsaka isa pa ang pagkakamali ng para lang sa kanya kasi pagka naakit siya, parang hindi, naakit lang ako, ganun lang, wala ng iba para sa kanya ha. Kaya just for example kung mabubuking mo to, malamang na nag-iisip na to Aris na kung ano ang magiging ibibigay niya sa iyong rason, pagka nagalit ka, hindi wala, mag-aano lang to, magpapatay mali siya. Parang gusto ko lang na curious lang ako doon, pupuntahan ko yun, gusto kong silipin, gusto kong pasukin, gusto ko lang ganyan. Ibang klaseng mundo kasi, or ibang tao kasi, kung ano, sari-sari. Kaya itong person mo, Aris, alam niya naman kung ano ang kanyang pananagutan sa'yo. Alam niya kung anong relasyon ang meron kayo, Pero, pinili niya pa rin yung direksyon na ganito. Kasi siya mismo, hindi niya rin makontrol ang sarili niya eh. Parang gusto niyang makipagsapalaran, subukan, pasukin, tikman, yung mga ganyan. Hindi niya makontrol kasi na andun yung energy niya, parang gustong itry. Pero hindi niya naisip kung ano ang magiging kalalabasan. Kung mababali ba yung buto niya pagka nag-ano siya ng ganyan. So, pasok lang siya ng pasok. Ito ang enerhiya ng person mo. Kaya, alam niya naman eh, kung ano ang magiging kalalabasan, pero wala siyang out of control siya rito, Aries. Alamin natin, Aries, kung anong pagbabagong magaganap sa'yo sa buwan na to. January 2025. Bagong buwan ng bagong taon. Kasi nga, ganito ang ugali ng person mo, So, pero hindi ko rin nakakita. See? Lumalabas dito ang pagiging deceitful. The garden and the gate. The world and journey. Okay. World and journey. Aris, this January, nakakita ko na magkakaroon ka ng recovery sa kabila ng mga kung ano man ang pagsubok na hamon ang naranasan mo this 2024. Panibago panibagong landas itong tatahakin mo. Aris? Kaya magkakaroon ka ng recovery sa kabila ng mga naranasan mo sa iyong buhay pag-ibig, Aris, At hindi lang recovery, kundi improvement ang magaganap sa iyo dito. Bagong mundo. Bagong mundo ang tatahakin mo dito, the garden and the gate. Ano ibig sabihin ng the garden and the gate? Kasi nakakita ko ang improvement, recovery na magaganap sa iyo, Aries. Lead, feeling alone. Okay. Dito rin kasi sad embrace, meron ka rin dito, Okay, meron kang feeling alone at saka feeling alone, time to go, and then, journey na baraha. So, malamang eto, Aries, energy mo to. So, this month,
magkakaroon ka ng recovery kasi kailangan mong talikuran na to eh. Kung ano mang struggle ang meron ka dito, kung ano man ang negatibong kaganapan ang meron ka, kailangan mong talikuran to. Kasi kailangan mong magkaroon ng recovery, improvement, at magaganap yan. Magaganap yan, Aris. Kaya yung iba sa inyo, kung naghiwalay kayo ng person mo, merong bagong darating sa'yo, bagong buhay, kumbaga, bagong pakikipagsapalaran, bagong pag-ibig ang darating sa'yo, this January. Yung iba sa inyo, malamang na sa kabila ng ginawa ng person mo, tingin ko naman papatawarin mo kasi ikaw ang magli-lead. Parang ikaw ang magiging leader sa inyong dalawa. Kaya tingin ko patatawarin mo, pagbibigyan mo siya. Mas siguro ikaw ang mature na Aris, Kaya itong person mo parang mahihiya na lang sa'yo sa mga pinaggagawa niya, sa mga pagkakamali niya na parang hindi niya inaasahan na magiging ganun ang iyong magiging yung iyong ipapakita sa kanya, Pero ito, Aris, masasabi ko, positive energy talaga ang dadaloy sa'yo dito. Positive energy, then dito ang ganda ng baraha mo na sa journey. So, positive, and then, kung ikaw ang Aris na nakaranas ng, let's say, kamalasan 2024, masasabi ko, tapos na yon, Aris. Tapos na yung mga ganong klaseng kamalasan. Kasi may bagong swerte ang darating sa'yo. Kaya kailangan talikuran mo na yon. Kailangan alisin mo na yung ganong klaseng mindset mo. Na kung, ay kasi malas ako, ganyan. Alisin mo na yan. Kasi bagong swerte ang dadaloy sa'yo dito this coming 2025. Which is magsisimula pa lang this January. Pero, huwag mo lang isipin na magbabago yan ng overnight. Kasi meron kang maleta dito. Baka iniisip mo overnight, isang gabi lang. Tapos pagising mo sa umaga, ay wala na, happy na. No, hindi. Sa January pa lang, paunti-unting magbabago ang iyong kapalaran dito. Kaya mayroon kang the world. At kailangan lisanin mo na yung mga negatibo. Iwanan mo na yung mga negatibo mo. Yung mga pag-iisip mo. Pero kung patatawarin mo naman ang person mo, wala rin naman problema. Pero patawarin mo man o hindi, panibagong enerhiya ang dadaloy sa'yo at hindi matatapos, hindi agad kayo magkakaayos ng isang gabi lang. Okay? Paunti-unting magbabago ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahalan, lalo na kung ikaw ang Aris na papatawarin mo itong person mong to sa kabila ng panlolokong ginagawa niya sa'yo. Panlilin lang. Yan ang sinasabi ng baraha. So, may maganda kayong kalalabasan. Isang magandang senyales na para na ikaw, Aris, yung pagpapatawad na gagawin mo. Pero kung ikaw naman ang Aris na gusto mong iwanan na lang, ayaw mong, wala na, hindi na. Tatalikuran na lang kita. Aalis na lang ako. Iiwan kita. Or tatapusin mo na lang ang inyong connection. Dito sa person mo. Ganun din. Pareho din. Kahit ano pa ang anong desisyon ang bitawan mo dito? Reveal. Okay. Kahit anong desisyon pa ang kahit mahalin mo pa ulit itong person na to, magkaayos kayo or ikaw lang mismo aayusin mo ang sarili mo, pareho, merong positibong kaganapan na mangyayari dito sa iyo, Aris. Okay? Yan ang pahiwatig sa iyo ng baraha. Magpatawad ka man o hindi, i-let go mo man yung person mong yan, still, meron ka pa rin panibagong buhay. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. And then, masasabi ko na meron kasing cycle din ang buhay natin, Aris. Malamang itong cycle mo ito, by 2024, tapos na. Kaya 616. So, nagmi-mirroring ka dito sa mundo. Yung cycle mo is tapos na. Kaya panibagong cycle ka na naman na which is kailangan harapin mo ito. Sinasabi ng baraha sa'yo. Yung kamalasan mo, tapos na yon. Be ready to move on. It's time for you to go sa panibago. Harapin mo kung anong pagbabagong darating sa this 2025 na January. Dahil sa eto, malamang na talagang rebuild ang mangyayari sa iyo. Kaya kung ikaw ang Aris na nawalan ka ng katatagan, manunumbalik yan. Pati na rin sa kalusugan mo. Halimbawa, pati yung katawan mo naapektuhan, hindi ka nakakakain dahil sa kung anong kumbaga,
kung anong kamalasan na nangyari sa buhay mo o hindi ka nakapagtrabaho ng matino dahil nga palagi ka nag-aalala. Yung mga ganyang klaseng manunumbalik yung dati mong lakas dito, manunumbalik etong buwan na 'to. Mag-i-improve ang iyong katawan, mag-i-improve ang iyong enerhiya, ang iyong love life, lahat mag-i-improve sa'yo at magiging open kang tumanggap sa panibagong gusto mo magpaligaw, gusto mong maghanap, manligaw, magpaligaw or makikipag-mingle ka na kahit kanino, maghahanap ka sa internet. Tingin ko this month ready ka na. Ready ka nang pumasok sa panibagong relasyon. At saka hindi mo rin maiiwasan this January, katulad ng sabi ko kanina, may nakakagulat kang pagbabagong magaganap sa'yo, no? Pero, hindi mangyayari ng overnight, Kailangan mo dito muna, ng self-acceptance. I-release mo yun. Kaya kailangan mo mag-rebuild. Ayusin mo. Self-acceptance, release, at kailangan ikaw ang mag-control. Ikaw ang mag-lead. Mag-lead ka dito, Aries. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Kailangan mong kontrolin ang mga kaganapan sa paligid mo. Kung ayaw mo makipag-hiwalay dito sa person mo na nililinlang ka, so kailangan ikaw ang mag-control. Paikutin mo siya, yung mundo, yung bola, ayan nakakita mo yung mundo at meron din bilog dito. Paikutin mo siya sa iyong palad, okay? Kaya ikaw ang mag-lead. Kung naghahanap ka ng solusyon, kung ano mang solusyon ang hahanapin mo, tingin ko, makakahanap ka. At kinakailangan mong harapin kung anumang sitwasyon, kaganapan, or mga sikreto. Marami kang kailangan mga detalye na kailangan makuha mo yan. Maraming detalye na mabubunyag, mga sikreto. At Aries, kinakailangan ang sarili mo, harapin mo yung mga takot. Malamang na ikaw ang Aries na before nagkaroon ka ng takot kaya hindi ka nakagawa ng ganitong klaseng aksyon, hindi mo na inalam yung ganitong klaseng impormasyon, mga ganyang klaseng detalye, or hindi dahil mas nanguna na sa'yo ang takot. At mayroon kang takot na malaman ang katotohanan, takot dahil hindi mo kayang tanggapin ang pagkakamali mo, maaaring ikaw din mismo, Aries, meron kang pagkakamali, o yung pinakadahilan kung bakit kayo nauwi ng person mo sa hindi magandang samahan or bakit siya nauwi sa ganitong klaseng sitwasyon. Bakit siya pumasok sa ganong klaseng, alam naman niya na matutukso siya, alam naman niya na ikagagalit mo, ikasasama ng loob mo, magsiselos ka, mauwi kayo sa hindi magandang samahan, pero pinagpatuloy niya. Okay? So, Aries, yung pinakadahilan kung bakit nauwi kayo ng person mo, kailangan harapin mo yon. Kailangan alamin mo yung detalyadong kung ano man yan, impormasyon. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Kaya Aries, kung meron kang sad embrace, meron kang anxiety, ma-overcome mo yan, yung mga struggle mo. Kaya nga lang, kailangan mong magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa inyong samahan, sa feelings mo. Kailangan ayusin mo yan. Ayusin mo ng maigi. Kailangan maintindihan mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Kung ano ang hinahangad mo sa samahang ito. Kailangan mo magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa inyong relasyon dito, Aries. Hindi mo maiiwasan yan. Dahil malamang ikaw mismo, maghahanap ka talaga ng kalinawan. Ito yung enerhiya mo this month. At kapag may na-reveal sa'yo, doon mo kailangan maging matatag. Tanggapin ang kaganapan. Self-acceptance. Masakit, oo, dahil tinan mo naman yung dibdib niya, hawak-hawak niya. Oo, pero kailangan mo makahanap ng kaliwanagan dito. Okay, Aries? Tanggapin mo kung ano man yon. Kailangan mong maging active kung ano ba ang role mo sa samahan yung yan, Diyan sa person mo. Kung ano ba ang minimithi mo sa samahan na yan, o ano ba ang minimithi niya, o ikaw mismo, Aries, kailangan mong linawin yan. Kalinawan ang kailangan mo dito. At tingin ko, Aries, kung paiiralin mo ang pagiging mahinahon mo, magkakaroon ka ng self-control, una, maalis mo talaga ang pagkabalisa mo dito. I'm sorry. Ang pagkabalisa mo dito. Okay? At mas magkakaroon ka ng pangunawa.
sa mismong sitwasyon, or kung saan naging pag-uugali ang meron ng person mo. Kaya Aries, yan ang hindi mo maiiwasang kaganapan, sitwasyon na magaganap sa buwan ng January. At tingin ko naman, dahil sa bagong enerhiyang dumadaloy sa'yo or dadaloy sa'yo, sa mga buwan na to, magagawa mo ng paraan. Makakalabas at makakalabas ka. Matatapos at matatapos yung pakikibaka mo. Bakit? Kasi merong rescue, merong tutulong. Maring may taong tutulong, may ipapadala ang universe para magkaroon ka ng sapat na impormasyon kung ano ba ang gusto mong malamang impormasyon, para ikaw din mismo magkaroon ka ng clarity kung bakit naging ganito ang person mo, bakit kanya nilinlang, bakit siya nagtago sa iyo ng kung ano man yun. At syempre, masama rin ang loob mo dahil, di ba, parang feeling mo pinaglaruan ka dito. Pero may tutulong sa yung tao na magkakaroon ka ng clarity dito. At tingin ko naman kung if ever na hindi mo patawarin itong person na to, magmo-move on ka na lang kasi time to go. Eto, feeling alone. Meron darating sa pero hindi nga sa buwan mismo ng January, pero may darating sa iyong bagong tao ang ibibigay ng universe. Kaya sinasabi dito, wag mo expectin na dahil umalis itong person na to or dahil nakapaghiwalay ka na, let's say hindi mo napatawad, hindi ibig sabihin na, ngayon nag-break up kami, bukas meron palang bago akong karelasyon. No, hindi. Paunti-unti. Kasi depende yan sa pagdaloy ng iyong enerhiya. Nasa sayo yan. Kaya kung klaro ka, tatanggalin mo yung storm na yan, yung mga ulap na cloudy, na halos hindi mo makita yung daan. Kung tatanggalin mo yan, then may pagbabago, may bagong tao darating sa'yo. Kasi magiging klaro Kaya makikita mo itong bagong taong darating sa'yo. Pero kung patatawarin mo naman itong person mo, still ganun din. Kailangan mo talaga ng clarity. At may mga tao talagang magbibigay sa'yo ng impormasyon at magkakaroon ka rin ng clarity na ganito pala ang naging sitwasyon ng person ko, kaya siya napunta sa ganun, kaya ganito ang ginawa niya, kaya pala ganyan-ganyan. Blah, blah, blah. Okay? So, yan ang baraha mo. Kaya Aries, huwag kang matakot. Yung pakikibaka mo, yung struggle mo, kung sa tingin mo talagang feeling mo alone ka lang, wala kang kakampi, feeling mo talagang pasan mo ang daigdig. No, hindi. Lahat ng kaganapan sa mundo natin dito, Aries, walang permanente. Temporary lang yan. Gugulong at gugulong yan. Okay? Kaya kung sa tingin mo, yung sobrang kamalasan na yung naranasan mo, mawawala na yan, Aries. Kaya kailangan din, tanggapin mo kung ano yung sarili mong self-awareness ang kailangan mo din dito, Aries. Kailangan maging aware ka, magkaroon ka ng kamalayan sa sarili mo para magkaroon ka ng clarity. Kailangan unahin mo, intindihin sa Aries yung sarili mong side. Ano ba ang tawag dito, ang dahilan kung bakit ka nakipagrelasyon dito, or ano ba ang pinaka punot dulo. Yun ang kailangan pag-aralan talaga, Aries. Lalo na kung ikaw ang Aries na tinatahak mo ang mundo ng spirituality. Kailangan talaga pagdaanan mo ang dark night of the soul. Which is, ang dark night of the soul, kailangan mo talaga dito self-acceptance. At saka kilalanin mo ang sarili mo talaga. Bago ang iba. Sarili mo ang kailangan dito. Kailangan mo in-nurture ang sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng liwanag sa sarili mo bago ang karelasyon mo. Okay? So, Aries, bibigyan lang kita ng reminder, ha? Lalo na kung ikaw ang Aries na Kristiyano, Kasi Aries, sabi nga sa Biblia, be kind to one another, tender-hearted, diba? Forgiving one another, as God in Christ forgave you. Kaya, Aries, kung ikaw ang taong ayaw mong patawarin itong, okay na naman yun, Hindi naman kita pinipilit na patawarin mo. Pero, nasa Biblia yan, So, kailangan patawad. Kung gusto mong after ng pagpapatawad mo, tatalikuran mo siya, it's okay din, walang problema. At least pinatawad mo siya. Okay? Pwede mo rin gawin na patawarin siya at magkaayos kayo ulit. Pwede rin yun. Nasa sa iyo yan. Kasi hindi naman pinagpipilitan sa iyo na barahan na, hindi, ganito ang gawin mo. No, hindi. Meron kang choices. At hindi ko sinasabi na gawin mo to, gawin mo yun. Binibigyan lang kita ng idea at binabase ko sa Biblia. Okay? Kaya Aries, ang masasabi ko, kay patawarin mo o hindi ang person na to o yung iba sa inyo kasi nga may darating na bago sa inyong love life, baka isipin nyo na gantihan itong person na to dahil sa mga ginawa ng
kasalanan or dahil sa mga sakit na dinulot sa inyo, mga kamalasan, ano? Kahit na sabihin mong hiwalay na kami or ayoko na, yung reading mong yan, last ano pa yan, nangyari na yan. Still, kung ano man ang mga hinanakit ang meron kayo sa isa't isa, Iris, ang gusto kong, eto talaga ang gusto kong gawin mo. Patawarin mo. Patawarin mo siya, patawarin mo rin ang sarili mo. Okay? Nadala lang kayo ng sitwasyon. Natukso lang kayo. At dahil nga malamang yung iba sa inyong Aris nasaktan kayo, kaya tingin ko kasi dark ang ano mo dito, ang baraha mo dito plus itong deceitful na baraha. Maaari yung iba sa inyong Aris, gumagamit kayo ng dark force, mangkukulam, or yung iba sa inyo nagpapalipad kayo ng hangin. Aris, hindi maganda yan. Okay? Ina-address ko yan sa mga Aris na gumagawa ng ganyan. Alam ko hindi lahat sa inyo, alam ko may Aris na mabuti ang kalooban, may Aris naman na madaling madarang, madaling matukso. Kaya yun ang sinasabi ko, huwag kayong gagamit ng mangkukulam, ng dark force. Hindi maganda yan. Dahil kapag nagpakulam ka, Aris, ibig sabihin, sinasangla mo ang kaluluwa mo sa kasamaan. At kapag palagi mo yung ginagawa, Aris, hindi na maganda talaga yan. Hindi ka napapatawarin ng Panginoon. Buburahin na ng Diyos ang pangalan mo sa kanyang book of life. Tulad ng mga manghuhulang gumagamit ng ang tawag dito, manggagamot na ng gagayuma, ng kukulam, yung mga negative yan Dark force yan. Pero makikita mo sa nila, may mga santo sila ni Kristo, di ba? No, kailangan maging aware ka dyan. Na lang, Aris, common sense. Sa tingin mo ba si Kristo papayag sa mga ginagawa nilang ganon? Hindi, Aris. Kaya mag-ingat ka na lang, At pag paulit-ulit na ginagawa mo yung mga dark na ganyang pangyayari yan, dark force, pangkukulang, panggagayuma, pagpapabalik, na pinipilit mo, manipulative yun minamanipula mo. Alam mo, mahirap tubusin na ang kaluluwa. Hindi ako nagbibiro, Aris. Mahirap talaga. Marami na ako na-encounter ng mga taong namatay. Masari-saring dahilan kung bakit sila namatay. Pero marami talagang pagsisisi. At ang pagsisisi ay nasa huli. Kaya yung bago palang gumawa ng aksyon, lalo na yung mga negatibong gagawing aksyon, maiging pag-ingat. Pag-isipan na mabuti. Iris? Mahirap tubusin ang kaluluwa natin kapag naisangla mo na sa kasamaan, sa kadiliman. Kasi ang mga mangkuhula, gumagamit talaga yan ng iba. Yung iba gumagamit talaga ng black magic. Sila ang magsusulsul sa'yo. Sasaktan. Kumbaga, yung sakit na nararamdaman mo, gagatungan pa nila yan. Minsan, huhulaan ka nila, wala naman sa ganong kaganapan, dadagdagan nila yan para lumabas yung galit mo. At sila ang mag-aalok sa'yo na, gusto mo, ganitohin natin, ganyan natin. So, doon pa lang, Aris, tingnan mo kung negatibo ba o hindi. Okay? Dapat maging aware ka sa ganun. Ang binibigay ko, Aris, is paalala lang, Kung ayaw mong makinig, it's okay. Okay? So, sinabi ko lang. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko sa inyo, Aris, pero naandun ang energy ko, malamang yung iba sa inyong Aris na nanonood, naandun kayo sa dark force. Kaya mag-ingat na lang kayo, Aris. Okay? Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At kung may sarili kang validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At hindi po ako nag-upload ng mga video para lang utuin kayo, para lang kumita ang magkaroon ng views. Ang gusto ko, kasi light worker ako ang gusto ko, madala kayo, mapalapit kayo sa Panginoon, sa universe. May mga nagsasabi, naniniwala ako kay Kristo. Si Kristo ang universe at ang Diyos, pare-pareho lang. Sila ang source. Sila ang gumawa ng mundo natin. Sila ang humugis sa atin. Kaya magbasa po kayo ng Biblia, pag wala kayong kaalam-alam at pag meron kayong struggle na nararanasan, magbasa po kayo ng Biblia. Kung naghahanap kayo ng words magmula kay Lord, pagbukas mo ng Biblia, kung ano yung page na nakita mo, malamang yan ang mensahe sa'yo. Ganyan ang mga gabay natin. Ganyan si Lord. Okay, Aris? So, kung meron kang problema, kung sa tingin mo ngayon, nag-i-struggle ako, mag-open the Bible and read the Bible. At malamang, 100% na andyan, pag open mo, yan ang ibibigay sa yung mensahe ng Panginoon. At ang Panginoon ay mapagmahal. Hindi papayag ang Panginoon na mawalay ka sa Kanya. At papatawarin ka ni Lord
kung ikaw naman ay magsisisi talaga, Aries. Okay? Kahit ano pang tayong mga tao, kahit ano pang ating mga kasalanan, always pagpapatawarin naman tayo ng Panginoon. At kung ikaw ang Aries na magpapatawad, mas mamahalin ka ng Panginoon. Okay, Aries? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.